Ay kung Benny, ano po ang nag-udyok sa inyo upang tumakbo muli bilang congressman at ang mga proyekto pong nagagawin ninyo para sa Maynila? Well, nais ko lang ituloy yung aking advokasya sa Kongreso. Pangalawa, nais kong talagang tulungan ang aking constituent pagkat alam niyo naman ang aking panata at talaga namang talagang pinapatunayan si Benny Abante po ay tumutulong na walang pinipiling panahon. Hindi tulad ng proyekto ng iba, kundi ginawa ko ng mga malalaki, multi-purpose hall na yan para pakinabangan po ng ating mga kababayan at maging respetado at parangal ang ating mga barangay. Ganyan din, pinagawa ko yung mga station, police stations natin para magkaroon din po ng respect ang ating kapulisan. At talaga namang sila ay talagang suportahan ng ating taong bayan. Ano po ang pananaw ninyo patungkol sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte po? Well, actually, nung araw pa, nagkakaroon na ng parang ugong-ugong tungkol sa impeachment, wala pa yung impeachment complaint. Sabi ko, baka hindi ko suportahan yan. Sapagkat unang-una, halos wala ng panahon, magwawakas ng Kongreso, campaign fever na yan, at hindi tayo nakakasiguro sa ano maaaring mangyari. Total, yan namang impeachment complaint, na ipapile naman yan every year. Sa akin, kung meron mang talagang ebidensya ng pangungulimbat ang ating Vice Presidente, kasuhan na lamang sa korte ng DOJ. Yun ang unang-unang dapat gawin. Bukod sa pagiging pastor at congressman, ano pa po ba ang ibang mga pinagkakaabalahan ng isang congressman Abante? Unang-una, syempre, gumagawa tayo ng batas, marami na akong mga na-file na mga bills tulad ng yung National Center for Geriatric Health. Gusto ko maging ganap na hospital yan. Gayon din, syempre, yung pangangailangan ng ating mga senior citizens, mga resolution aking final, na imbestigahan ng PhilHealth, imbestigahan ng Bureau of Customs, at marami pa mga bills, tulad ng pag-ibigay ng mas matinding kapangyarihan sa CHR, Commission on Human Rights, sapagkat tayo ang chairman ng Committee on Human Rights, at iba pa ang mga bills na ating ipina-file ngayon sa ating 19th Congress. Kung ano po ba ang masasabi ninyo tungkol sa panukalang batas na anti-pregnancy bills? Alam nyo, totoo lang, hindi po yung pagpigil ng teenage pregnancy, kundi po yung pagpigil ng teenage promiscuity. Sapagkat ang magiging batayan upang pigilan po natin ang teenage pregnancy, turuan po natin yung mga bata na wag na kayong magkaroon pa ng anumang relasyon sexually, Turuan natin na ang sexuality, ang sex ay para lamang niya sa mag-asawa. Pangalawa, wag natin tanggalin ng authority ng mga magulang upang turuan ang kanilang mga anak. Pangatlo, bakit mga bata ang tinuturuan natin? Ating turuan yung mga magulang, ating patawag sila at sabihin sa kanila ano ba dapat ituro sa mga bata. Sila, the thing is, alam mo, itong tinatawag nating comprehensive adolescent sexuality education, yan ay inaagaw natin ng authority sa mga magulang. Tinatanggal natin. Kung natanggalin yan at turuan natin, imbis na turuan natin kung paano gumamit ng contraceptive, turuan natin kung ng mga moral values. Yan ang maganda, yung moral values. Biblical values po ang turo natin sapagkat yan ang pinakamabisa na para mapigilan po natin ang teenage pregnancy. Maraming salamat po, Pang Abante. Salamat po. Thank you.